everyone! Welcome back to another episode of Utang Talk with Ate Red. And for today's video, meron akong i-share tatlong tips para makaiwas sa mga online scams. Most especially for those na naghahanap ng mauutangan or mga engage sa mga online lending platforms. Kasi nanonotice nyo, di ba, na kapag mahilig kayo, may mga apps kayo, may mga ola kayo sa cellphone nyo, nanonotice nyo rin yung mga ads na nasa-serve sa inyo, yung mga sponsored na mga post na nakikita nyo sa Facebook nyo is, yun din ay galing din sa mga kunyari, nag-o-offer ng loan. But hindi lahat na nag-o-offer ng loan, hindi lahat ng yan, or hindi lahat na nasa social media ay mapagkakatiwalaan, guys. And I think these tips are very important, and I think the others will be discussed along the way. Pero na-summarize ko lang siya into 3 tips. So, if you want to learn more about these things, then I suggest you stick around. Welcome back to my channel. It's Ate Red here. So, ginawa ko yung segment or yung project na to para pag-usapan yung anything about utang kung saan hindi tayo magpo-focus sa pag-a-apply, hindi tayo magpo-focus sa kung ina-approve, in-offer, or magkano yung or isang particular loan app. Pero pag-uusapan natin anything that comes with pag-uutang. So for today is paano iiwasan yung iba't ibang scams online. So kung bago pa kayo dito sa channel, I suggest na mag-subscribe kayo, guys, because ito yung mga topics natin. If you find this video helpful, please leave it a like and share po para mas marami po yung aware. So bago tayo magpunta sa ating main topic, magsa-shoutout. Dito pala sa mga episodes ng Utang Talk with Ate Red, ha? Dito ako magsa-shoutout. So kung may magpapa-shoutout dyan, dun kita isa-shoutout sa next na episode. Po si Aya Midel. Alam nyo, guys, loyal viewer to at matagal na to palagi itong nagko-comment dito sa channel at matagal na siyang taga-subaybay. So I really appreciate that a lot. Share po siya. If you haven't seen the first episode, yung first episode naman is anong mga ola yung nagwo-work sa labas ng bansa. And I appreciate lahat na nag-comment doon kasi may iba nagdagdag ng information. And I wanna thank Aya Midel kasi he took the time na ilista yung lahat ng loan apps na working sa Singapore. At ito po yung mga nagwo-work for as long as ginagamit mo yung Philippine SIM mo. Nabanggit niya si GLoan, GCredit, Maya Credit, Lazada Pay Later, Lazada Fast Cash, Shopee, S-Loan, Bill-Ease, Tala, OLP, Peso Ready, Atome, One Hand, Mabilis Cash, Cashalo, Digito, MoneyCat, wag lang guys si MoneyCat, nako, Mukasa, Salmon Credit, and Uno Bank Loan. Most of them na-try ko po dahil sa inyo. So, working po yung mga loan apps na to sa Singapore, basta Philippine SIM yung gamit mo. So ngayon, punta na tayo dun sa ating main na topic, and that is paano makaiwas sa scams online. Alright, so number 1 is, let's state the obvious, iwasan po natin yung mga nag-o-offer ng loans na too good to be true. Usually, makikita nyo to sa Messenger, naka-sponsor pa ha, or sa Facebook, may mga ads yung mga to, ewan ko kung bakit hindi sila natatanggal. Yung iba sa kanila, ginagamit pa yung profile ko at nakikipag-friend request, nakikipag-messenger sila sa mga tao, nag-aalok ng loan. Anyways guys, kapag may nag-alok sa inyo ng loan through Messenger, through Telegram, through Facebook, at kiniklaim pa nila na SEC registered sila, huwag nyo na lang guys pansinin. Take note ha, ang loan kasi, hindi po yan basta-basta inaalok without credit checks. So, pag sinasabi nilang approve agad, release agad, yung ganon, at hihingi, yung pinakamalaking red flag dito is hihingi po sila ng advance fee. O yan, red flag na yan. Huwag kayong maniwala. So, yung ibang style nila is gagawa sila ng group chat. Papasali ka nila dun sa GC, tapos kunyari, may magte-thank you, may mag-share ng screenshot na naka-loan daw, successful daw, na-releasean daw. Pero malay mo guys, it's a syndicate or sila-sila lang yan. Tapos, ang daling magpeke ng GCash screenshot. Kaya, mag-ingat po kayo sa mga ganito. So, anything na may advance fee scam, tapos too good to be true yung pinapromise, tapos sinasabing hindi na sila magba-background check, sure na red flag. And si SEC mismo, nag-mass text sila just a few months ago, or I think a few weeks ago, na yung advance fee scam is hindi po dapat maniwala sa mga humihingi ng advance na payment. Dahil nagpa-promise sila na may
nagpa-loan sila. So, let's hope yung talagang nag-gets nyo yung number 1. Proceed na tayo sa number 2. And number 2 is please do not share your personal information sa social media. Especially yung mga nag-share ng screenshot dyan na lumalabas yung phone number. Naku, huwag nyo po yung i-share kasi ang dami-dami pong scammers, ang dami-dami pong mga masasamang elemento yung andyan lang sa social media waiting for the right opportunity na makahanap sila ng someone na mukhang desperate or mukhang matindi yung pangangailangan. And when we are sort of emotional, we are most vulnerable. Please don't share your personal information doon sa social media kasi magugulat ka na lang na may kukontak sa'yo. Kunyari ganito, tutulungan ka daw sa issue mo. Iwasan nyo rin mag-rant. Ayan, iwasan nyo mag-rant kahit na doon sa mga official social media pages ng mga legit na mga lending companies. Here, let me tell you a story of what happened to me. Nagka-outage or nagka-system issue kasi si CIMB. Alam nyo naman na si CIMB, meron silang Revi credit, di ba? And at that time, gusto ko po kasing magbayad ng aking Revi credit. So, nagreklamo ako doon sa page ni ni CIMB. Nasabi ko, ano ba? May problema ba kayo? Bakit hindi ako makapag-payment? Just a few, siguro mga ilang minutes lang, may tumawag sa messenger. Tapos gamit pa yung profile pic ni CIMB. Sabi ko, ba't tumatawag si CIMB? May message. Ito daw, isubmit ko daw yung mga ganitong information para matulungan nila ako sa issue ko. Then, I immediately noticed na hindi pala yun yung legit na messenger ni CIMB and mga legit na mga Facebook pages ng mga lending platforms. Hindi po sila nagme-message para humingi ng personal information. So, they do not initiate those. Huwag kayong how to. Huwag kayong magtanong how, paano yung gano'n. Kasi kung gusto nyo mag-loan sa isang loan app, i-download nyo yung app, mag-apply kayo on your own, kaya nyo yan. It's very easy. Just, pero huwag kayong magtanong sa social media site like, how po, please assist, help, yung ganon, or mag-rant dun sa mga official Facebook pages ng mga ganitong mga lending companies kasi alam nyo, marami pong mga masasamang elemento, yung mga nag-aabang, naghihintay ng potential victims, and usually the potential victims are those na nasisense nila na parang vulnerable kasi emotional. Kaya guys, please, huwag po kayong mag-rant sa mga social media pages ng mga ganitong lending companies. Otherwise, may kukontak sa inyo at baka matrap kayo. So now, finally, let's proceed to number 3. And this is important, guys. Only use or transact with loan platforms na yung sa app, na especially those na mga legit at rehistrado, guys. Because yung mga legit na mga loan platforms, especially na yung mga minomonitor ni BSP, minomonitor ni SEC, minomonitor ng other regulating bodies, compliant po kasi sila. I'm very, very thankful that I was given the opportunity, the chance to visit and tour the site of a very, very legit company. And they really have processes in place para ma-make sure na hindi magli-leak yung information ng borrower. And dun sa floor nila, sa operations nila, kitang-kita mo talaga kung paano nila inaalagaan yung information entrusted to them by the millions of people na gumagamit ng app. So please use only legit loan platforms that are registered with the Securities and Exchange Commission, submitting entities sa CIC kasi all legit loan companies or loan apps are required to be submitting entities sa CIC. And much more kung yung loan app na to ay accessing entity din sa CIC. Kasi alam nyo guys, may other requirements, may additional requirements po, and it's a privilege to become an accessing entity sa CIC. Kaya pag yung loan app ay accessing entity sa CIC, then masasay nyo na legit ito. Guys, yun po para makaiwas scam. As a recap guys ha, first is iwasan po yung mga entities, yung mga sino-sino man na nagpa-promise na magpa-loan at humihingi ng advance fee. Wag po tayo dyan. Number 2 is wag po mag-rant or maglagay ng mga personal information sa mga social media pages ng mga sa Facebook. And number 3 is only use legit and regulated na mga lending platforms. So there you have it guys. I hope meron kayo natutunan sa video na to. Ito po yung mga things na na-notice ko over the years na ako mismo gumagamit yung mga online loan platforms. Well, that's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!